Muling binigyang diin ng Department of Human Settlements ang Urban Development na hindi kakayaning makapagpatayo ng 6 na milyong pabahay sa loob ng 6 na taon sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Nauna na ring inamin ng kalihim ng DSUD na hindi nila natupad ang target na 1 milyong housing units kada taon na naunang ipinangako ng gobyerno dahil daw sa iba't ibang hadlang sa implementasyon ng proyekto. Si Creslin Catarong magbabalita. Muling inamin ng Department of Human Settlements and Urban Development na hindi nila kakayaning tuparin ang target na 6 na milyong housing units sa loob ng 6 na taon sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing o 4PH program. Ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, ang tagal ng proseso ng pagtatayo ng mga gusali ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit hindi maisa sa katuparan ang orihinal na target. Ngayon pa lang po nagtatayo ng mga building ngayon. Kasi po, yung 3 taon po na yan na aming pag-aaral, along the way, ang dahil naging problema namin. Kasi po, kamukha niyan, nung matapos po namin yung programa ng affordability, siyempre, dapat aralin mo yung mga mahihirap kung paano makakabayad. Anong gagawin mo? Bukod sa usapin ng pondo, marami rin umanong teknikal na balakid sa implementasyon ng proyekto. Dahil dito binawasan ng gobyerno ang target mula 6 na milyon pababa sa 3 milyong housing units. Nauna nang inamin ng DSUD na hindi nila natupad ang target na 1 milyong housing units kada taon dahil sa mabagal na paglabas ng pondo mula sa pribadong sektor na dapat sanang katuwang sa proyekto. Isa pang malaking hadlang ang kakulangan ng available na lupa para sa pabahay, lalo na sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Para matapos po yung building, 2 taon hanggang 3 taon. Para lalo pag high-rise, medium-rise. Kaya po, yung delivery namin matatagalan. Pero po yan, nakalatag na po lahat yan. Kaya ang maging mangyayari, maliligay na kayo sa listahan ng ating pambansang pabahay. Habang patuloy na itinatayo ang mga pabahay, hinihikayat ng DSUD ang mga informal settler families na magpalista na sa 4PH program ng pamahalaan. Magagawa ito sa pamamagitan ng digitalization efforts ng ahensya sa 4PH website. Ayon kay Acuzar, basta't may trabaho at tumatanggap ng minimum wage, pwedeng mag-apply para sa pabahay. Ang nasabing portal ay magsisilbing isang centralized digital platform na magbibigay ng impormasyon sa mga patakaran ng programa, proseso ng aplikasyon at aktwal na pag-usad ng proyekto. Dito po sa portal, kumukuha po tayo ng expression of interest. Tapos at the same time, kumukuha tayo ng kaunting data para po ma-profile natin yung ating mga kababayan na interesado po sumali po dito sa ating programa. At eventually po, atin po itatahi po ito kasi po titignan po natin yung yun naman pong pag-avail ng loan po sa Pag-ibig Fund. Dagdag ni Acuzar, ginagamit nila ang digital platform upang matiyak na walang dayaan sa proseso ng pagpili ng benepisyaryo. Gagamitin po namin yung programa na yan para wala pong dayaan kung sino po mauna. Kasi po queuing to. So bago po matapos yung aming Marcos administration, isiguraduhin po namin nasa listahan na kayong lahat ng pambansang pabahay ng ating administration. Kasi po, hindi po namin kayang tapusin yung 6 milyon na bahay sa loob ng 6 na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.